fades away. The way you smile, you kindle me, kindle me. The way you move, you kindle me, kindle me. The way you carry your body, oh, your charm never fades away. Gagawa na tayo ng ating patatas kasi this will take a little bit time guys sa oven. So gagawa lang ako ng roast potatoes. Actually may kulang dito the ingredients. Walang tawag nito onion powder, but it's okay. Hindi na yan iiyak. So I'll just be adding salt and pepper. Tapos yung ating valkosipuli or yung ating garlic powder. Mas maganda na gamitin dito guys is yung garlic powder kasi kapag na-bake siya, hindi siya magiging mapait compared doon sa fresh na garlic ang gagamitin. Ayan. Tapos lalagyan natin siya nitong ating paprika. Itong paprika, it will add taste and flavor as well. Tapos ihalo lang natin siya guys. Tapos pag naluto to siya mamaya, lalagyan natin to siya ng parmesan cheese and some herbs para may kaartihan. Char. Yan, konting salt pa. Yan, ako lang measurement guys. Basta kay mahalo na diha guys. Mauna na siya. Basta kay mahalo lang siya, yun na yun. Tapos ilalagay natin to sa baking dish. Tapos ilalagay natin siya sa oven. Dapat itong mga patatas is na-cut siya. Almost same size sila guys. Para sabay-sabay silang maluluto. Gusto ko sana i-boil lang ito. Pero kahapon kasi kumain na kami ng boiled potatoes. Para maiba na naman yung patatas today. Everyday talaga kami dito guys. Halos patatas. Kasi nga, ang dami namin na-harvest na patatas. And this is one of the best way to cook potatoes. Hindi lang kamang sige taglaga. Uy, nagdagan pa natin ng konting paprika powder. And then, konti pa na garlic powder. Ayan. Konting salt. Ayan, muratag chef ani. Muratag si Chef Rick ani. Yun sila Chef Rick. Ang sobrang gagaling nila magluto guys. As in, sana may mga kamay na kagaya nila na magaling talaga magluto. Ako ani guys kay char lang gina akong luto guys. Pambahay lang na luto ito guys. Uyog ang camera diri aba. Pambahay lang talaga to. But yeah, but of course, this is lami. Lami ani guys, of course. Kay lutong bahay good, di ba? Iba talaga yung lutong bahay. Ganyan, konting garlic powder. Ayan. Hindi man ito maanghang guys. Yung garlic powder, hindi man siya maanghang. Ayan. Ay, garlic powder, paprika. Ayan. So, okay na ito. And, ilalagay na natin siya sa ating baking dish. Set aside natin that one. Lagay natin yung ating baking dish dito. And para hindi dumikit, lalagyan natin siya nitong Vuaca spray or yung what is Vuaca in English? I forgot. Like a baking spray. Yan. Para hindi siya dumikit, guys. At kung hindi, didikit yan siya dyan sa ating baking dish. Kung wala kayong baking, yung yan, spray, yung spray na yan, hindi oil, para mag-grease lang talaga yung guys, yung tawag nito, yung pan, para hindi siya magdikit-dikit. So, ang gagawin dito is, igaganits lang yan. Tapos, ilalagay natin ito sa ating oven. So, mabilis lang ito maluto sa oven, guys, kasi hiniwa ko siya ng maliliit. Kasi si Anika ayaw ng malalaking patatas.
sakto-sakto lang. Yung iba nga dito medyo malaki ang pagkakahiwa, pero okay na yan. Hindi na yan siya iiyak. Hindi na yan siya iiyak. At yan, mabilis na ito maluto sa oven, guys. Yan. So, lalagay na natin ito sa ating oven. Now, guys, the next step that we're going to do, producing tutorial. Meron na tayo ditong mga mushrooms na chanterelles. Ito yung gagamitin ko for our cream of mushroom kasi ito yung favorite ni Anika, guys. So, usually, ang ginagawa ko dito is, i-cut ko lang siya. Hindi naman sobrang perfect na cut. Kahit ano, pero hindi masyadong maliliit, guys. Yung paggawa ng cream of mushroom is napakasimple lang. Yung mushroom na kinakain natin sa mga Jollibee, ganyan. Parang ganyan lang din siya, guys. Hinugasan ko na ito. And nalinis naman ito kahapon. So, ganyan lang. Basta makat lang siya ng not so small pieces naman. Para, magkaroon siya ng, tawag nito, magkaroon siya ng basta makat lang siya, guys, nang hindi naman kailangan na sobrang perfect talaga yung pagkakahiwa nito. Lutuin na natin siya ngayon. So, tatanggalan muna natin siya ng liquid. So, lalagay lang natin to lahat ng mushrooms natin dito. Makikita niyo mamaya, guys, magtutubig yan siya. And yung liquid niya, guys, hindi natin itatapon kasi yung flavor ng mushroom is andoon din sa liquid. Kaya hindi natin siya sasayangin. So, tanggalin lang natin yung liquid content nito. And we'll proceed to the next step. So, ito na yung ating mushroom, guys. Nagsisizzle na siya. Wala akong nilagay dyan na anything. Hintayin lang natin siya na magtutubig and matanggal yung water niya, mag-evaporate yung water niya. Pero, hindi natin siya pwedeng itapon kasi yung flavor ng chanterelles is andoon din sa water. So, lulutuin lang natin siya gamit yung kanyang sariling tubig. Yun lang yun. Tapos kapag natunaw na yung, kapag naubos na yung water, guys, is ipa-pan fry natin siya sandali sa butter. Tapos lalagyan din natin siya ng minced na onion. White onion ang ginagamit ko dito, guys, para hindi ma-overpower yung color ng mushroom, which is yung yellow. Though magpipale ito siya later, mas maganda na white onion ang gamitin compared doon sa red onion. Kasi gusto natin yung cream of mushroom natin or yung sauce is hindi siya color reddish. Yan. Napakabango ng amoy, guys. Kung naaamoy nyo lang to, yung earthy smell ng chanterelles, napakabango talaga, as in. Kakaiba talaga itong mushroom na to. Kaya favorite na favorite ito ng aking anak. And also, if I'm preparing this one for winter, like for winter storing, pinapan fry ko rin siya, guys. Tinatanggal ko yung liquid niya hanggang sa mag-evaporate lahat ng liquid. Tapos, pwede na siyang i-store. Ilagay siya sa mga containers and ilagay sa freezer. Ayun. Basta matanggal lang yung water content niya, ma-absorb ulit ng mushroom, yung flavor niya parang parang gani siya na concentrate talaga siya doon sa mushroom. Yun ang ginagawa ko. Or pwede din naman na siya na drying, but drying takes a long time and it takes a lot of energy and kuryente. Diyos mio marimar, ang atong kuryente dire, guys. Mahal po ba kayang kuryente dire sa Finland? Ayan, nagsisizzle na siya kasi meron siyang excess water na natatanggal doon sa mushroom. Kita nyo ba? Yan o. Ang daming water. Maraming tubig. But yeah, napakasarap talaga ng mushroom na to, guys. I'm telling you. For those who have been to Scandinavia or sa ibang bansa sa abroad, if you tasted chanterelles, you know what I mean. Wala ito sa Philippines, guys, kasi itong chanterelles
hindi ito tinatanim. This grows along with other trees, especially yung mga birch trees, mga pine trees, and other trees, or mga coniferous trees. I think pwede din siya sa mga oak trees. Marami kasing ganyan na puno dito sa Finland, guys. That's why we have a lot of chanterelles. But these chanterelles doesn't grow to each or to every forest. Depende po sa forest. And we are so blessed na dito sa area namin, napakarami talagang chanterelle. Ayan. Alam nyo ba yung konting yun na nilagay ko? That costs like 7 or 8 euros sa store. Yung konti na yun. Tapos kapag naluto mo siya sa bahay, guys, mag-shrink yan siya kasi natatanggal yung water content ng mushroom and mag-shrink talaga siya. Just like other mushrooms. Ayan. So, ang bango ng amoy talaga. So, hintayin ko lang to guys na matanggal yung kanyang water content. Tapos, ipapan fry na natin siya. Ito yung itsura ng ating mushroom guys. After natanggal yung kanyang water content. Ang next na gagawin ko dito is maglalagay ako ng butter. Kasi lulutuin natin siya sa butter first. Pero kahit na ito lang, butter lang siya guys. Salt and pepper. Pwede na itong ulam. Kahit ganito lang. Hindi mo na siya lagyan ng cream. But since we're going to have beef, maglalagay ako ng cream dito kasi para mag-complement siya doon sa aming ulam. So, pan-fry lang natin siya sandali sa butter. Actually, luto na ito eh. Tapos, i-add natin yung ating onion. Yan, yung ating onion. Lagyan natin siya ng salt and pepper. Konting salt lang guys, tapos konting pepper. Yun na yun. Ayan. So, yung cream of mushroom natin is very soon tapos na. Yung mga dishes, guys, na napakasimpleng gawin, yun pa yung pinakamasarap para sa anak ko. Kasi ayaw niya ng complicated na pagkain. Saka hindi naman kailangan na mahal yung mga pagkain natin, guys. Basta as long as nutritious and nadadigest ng ating tiyan, diba? And itong chanterelles is one of the mushroom na napakadaling lutuin. Kasi hindi mo na siya kailangang pakuluan, tanggalin yung poison, niya, yung content niya, ganyan. Pero ito, diretso na siya, guys. And yung chanterelles, pwede mo siyang kainin ng raw. Basta hindi maramihan. But yeah, pwedeng kainin ng chanterelles ng raw, guys. Sometimes gumagawa din ako ng chanterelle salad. Maybe next time I'm gonna show it to you. So I have here cream, food cream. So, ilalagay ko lang siya dito. Tapos, paghahaluin natin yan sila lahat. And, titikman natin kung sakto na ba yung salt and pepper niya. Ayan. Parang karne talaga itong chanterelles, guys. Napakasarap nito. Ayan. Napakabango. Napaka-simple nito guys, but this is so lami. Lami kaayo ni Jai. Kahit yung mga mushrooms na nasa can, pwede naman siyang gawin na ganito guys. Lagyan lang siya ng Nestle cream. Kung wala kayong chanterelles dyan. Any other mushrooms pwede naman. So, titikman ko yan. Kung ano ang lasa. Tikman natin. Lami na siya. Konting salt. Konting pepper. And yun na yun. So, we have our cream of mushroom ready, guys. Para sa aming lunch. Ayan.
Napakasarap and napakasimple. So, ito na yung ating cream of mushroom. Meron akong konting dill, guys. Nilagyan ko lang siya. Ayan. So, tapos na ito. Let's move on to our next mushroom, which is the king of bullets or Hercotati. So, our next mushroom, guys, is the porcini. This is the one that we got yesterday from the forest. So, we'll be making something with this, but very simple. Okay? So, ito siya is, sisimplehan lang natin. Hindi na natin pahihirapan mga sarili natin. Hindi naman tayo a chef. Chef. So, ipapan fry ko lang ito, guys, sa oil. Ano? Sa oil, sa butter. And that's it. Pan-fry lang natin siya. Ooh, ito guys, is nalinis ko na to kahapon. But, I can still see traces of worms. So, I'm going to remove that one. May traces pa rin ng worms. This is one of the challenges talaga sa porcini guys. Kasi, ito, kapag 2 araw mahigit or 3 araw mahigit na yan siyang nandyan sa forest. Sigurado meron ng Mr. Uod na nakikinabang dyan. And ayaw naman natin nakainin yung uod guys. We'll eat protein but maybe pag wala na talaga no. Yan na lang uod ang kainin. Pero meron naman tayong protein na maganda-ganda pa dyan sa ref guys. So yun na ang gagamitin natin. So ito is mga nalinis ko na ito kahapon. Uy, meron na naman siya dito na side. Talaga maiwasan kasi ito napaka sarap talaga nito guys. Ayan, oh my gosh. Ayan. So when you open it, you'll really see what's going on inside. Ay, it's so sad na yung ating mga porcini, which is very expensive as well. Madali talaga siyang inuuod. Madali siyang uudin. Ito, meron itong uod. Tanggalin natin. So, this side I have a worm. Ko lang to siya guys for frying. Tapos lambot. Kain na kami. Gutom na ako guys. Ayan, maganda ito. Yung iba talaga mayroong worms. Ito kahit ito nalinis ko na ito kahapon, meron pa pala dito natira sa loob. This is really like what is really challenging with porcini kasi takaw sila sa uod guys. Napakatakaw sa uod. Ayan. So, malalaking chunks lang yung pagkakahiwa ko. Hindi yung maliliit talaga. Tsaka ito siya, pwede mo rin itong kainin na hilaw. Ito okay na siguro yun siya. Ganyan. Ayan. So, we have I think a bowl full of porcini. So, this is good to go. Yan na yung ating porcini or yung ating bullets. Though nalinis ko na to kahapon, meron pa rin mga natira na mga uod sa loob. Kaya, you really need to make sure na linisin kasi ito yung mga dumi guys or yung tawag nito, yung may uod nga. So, ang gagawin natin, papan-fry lang natin siya sa oil, salt and pepper, and yun na yun. Ating frying pan guys, lalagyan lang natin siya ng butter. Tapos, ipapan-fry lang natin tong ating mga mushrooms. Ganun lang ka-simple.
Ganun lang guys. Tapos, mabaliktad-baliktad lang natin yun. Kasi parang ano lang naman yun siya. Parang pan-fry lang talaga. Tapos mabilis lang ito maluto. Ayan. O yan, diba? Bilis lang ito guys. Nalagyan lang ito ng salt and pepper. Wala nang iba guys. Yun lang. Salt. Then pepper. Yun lang yun. So, ito na yung ating bullets, guys. Or yung ating, tawag nito, hercotati, sep, or yung porcini. So, pinan-fry ko lang talaga siya sa butter. And it tastes and smells really good already here in the house, guys. Tinakman ko na kasi ito, kaya nasabi ko na it tastes really good. Kasi napakasarap talaga. So, ilalagay ko na ito sa aming serving dish. Tapos, kakain na kami ng lunch. Here's our food, guys. Anika is now eating her food. She just came from the school. And yung kay Nico is andoon. Yan. So, ito na yung food namin. How is it? Good. Huh? Do you like it? Do you like it or no? Hercotati green. You like the hercotati or no? No. Is it yummy? It tastes like what? Chicken, beef? Beef. It tastes like beef. Yeah, which is really true. Hercotati really tastes like beef. So we have beef, guys, na karne, and this is our cream of mushroom. This is also chanterelles, Anika. Oh. Yeah, and this is hit and pero na, and this is a hercotati, and yung sauce nilagay ko lang dito yung iba. Yan, ubos na ni Anika yung hercotati. Shall we pick more hercotati? Yeah. Yun. Tomorrow? Maybe today we can go if we have time. And this is Nika's food over here, guys. This is so ito yung food ni Nico. It's a five-star lunch. Is it 5-star lunch? Yeah, in restaurant, if you order mushrooms, hercotati, I don't know. Yeah, it's very expensive, definitely. So here's mine. So ito na yung pagkain natin, guys. So yung ating potatoes, ito libre galing sa garden namin. Yung mushroom is libre. Yung binili lang dito is yung tawag nito cream, but yung onion and pati pala yung butter, pero yung onion is nanggaling sa Haviki. So, meron tayo ditong hercotati or yung king of bullets na mushroom, guys, or yung porcini. Napakasarap, para talaga siyang karne ng baka, and meron tayong beef dito. And yeah, yan yung lunch namin. Mga unta, guys. Lami kayo. How is it? What's the taste? Did you taste the mushroom? No, not yet. Right. You mix things. Nico likes to mix things on his plate. No, it's not as mixed. You didn't. No, it's like a beef. It's like beef, right? How about the chanterelles? What's the taste of chanterelles, Daddy? The one kero mayo. Well, it tastes chanterelles. Can you explain what's the taste of chanterelle? It's very difficult to compare anything else. Yeah, it's like a special kind of mushroom. It has its own kind of taste that is so difficult to explain what it is. But yeah. Is it yummy, Anika? Yeah. Which one you like? The chanterelles or the hercotati? Chanterelles. You like the chanterelles? It's so healthy. Yeah, very good. Maybe we can send a test example which just first them or put into cans. Yeah. Which cans? Send like put into can. Maybe just dry one. It survives, so you guys can get
Oh, when we go to Philippines? Maybe give it or send some. Yeah, that would be good idea. I hope we can go home. Need take me at least pitalta, but Dry one, yeah, but the first thing is that we need to buy ticket first. but let's just wondering like Yeah, you it's said, just like a that dreaming. by land and everything. We have all plans ready. We just need like a Yeah. lottery win. Yeah. Is it yummy, Nikay? Diba? Gusto nila, guys. Gustong-gusto nila yun. Si Anika kasi, she's very picky with her food. She likes to taste it and hawa-hawakan niya sa finger niya, guys, and check what she's eating. She's like that. She wants to make sure that she's eating edible ones. She wants to make sure na she's eating edible ones, guys. Ganun naman talaga pag bata, which is very good kasi for picky eater, ganyan siya. Pero at least now, she's never been like checking her food, like throwing food or what. She's trying everything. But yeah, this is our food, guys. Mga unta. Nami kaayo. We will end the video here, guys. Thank you so much for watching this vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. We'll see you again next time. Hey, hey!